Ito ho ang sabi sa isang pag-aaral na ginawa, survey. Ito ho ay survey na hindi katulad ng Pulse Asia na walang credibility. Isama na po yung kakutsaba rin nila, sila rin yan, yung SWS na nagsabing 92%. O eto, ngayon, mga kaibigan, sinasabi po na ang mga Pilipino raw ang merong pinaka mababang tiwala sa pagresponde ng gobyerno laban sa pandemic o pandemya. Ito'y sa sa buong Southeast Asian countries. Nagsagawa sila ng survey sa lahat ng Southeast Asian countries. Ito'y bagong survey na naisa publiko ngayong araw. Yan po ang natuklasan nila. Ang natuklasan po nitong nakabase sa Singapore na ang pangalan po ay ASEAN Studies Center. Nagpapakita po na majority or 53.7% ng mga Pilipinong natanong na rumisponde dito sa survey na ito, tinanong, thumb down, ang sabi ho dito, sa Administrasyong Duterte sa paghawak nila o paghandling nila sa health crisis. Ang sabi ho, which has led to more than 541,000 infections and 11,401 deaths to date. Yan po yung statistika dito, di ba, ng pamahalaan na ang kaso ay 541,000. At hindi ho sinasabi dito sa survey na tayo among Southeast Asian countries or hindi lang sa Southeast Asian countries kundi sa buong mundo na marahil. Tayo lang ang may pinakamaraming katarantaduhang ipinatutupad pagdating sa pag-iingat, di ba? Dito, hindi lang sapat dito yung face mask. Sa buong mundo, face mask lang, di ba? Yung mga mabababa ang kaso, face mask lang yan. Wala akong face shield dyan. Kasi yung face shield dito, ang nagninegosyo sila rin, mga kaibigan. So, ituloy ho natin itong pagbasa dito sa inilabas na resulta ng survey nito pong nakabase sa Singapore na ASEAN Studies Center na nagsasabing ang majority o katumbas ng 53.7% ng mga Pilipino na tumugon dito sa survey at natanong dito sa survey ang nagsasabing hindi sila kontento, mga kaibigan, sa paghandling ng administrasyon patungkol sa health crisis. Ayan po. Dito po sa resultang ito na 53.7%, sinasabi po na 17.9% ang strongly disapprove, mga kaibigan, sa ginagawa ng gobyernong pagtugon laban po sa pandemya. 20.9% ang neutral. Samantala,
25.4% ay kontento sila sa government response. Siguro ito yung mga nakikinabang ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Yung mga, ano ito, mga rara boys, mga pala, kung tawagin, mga cheering squad. Isama na ninyo dyan yung mga bayaran na troll na tagapagpakalat ng maling impormasyon. Ano po? Ngayon, broken down, that's 19.4% approved and 6%. Ito lang ang sumasangayon sa kanila. Pagkahuyan ay sinuma total natin, 19.4% lamang. At yung talagang sagad sa buto na nagpapaloko ay 6%. 0%. At ang Pilipinas ay nananatili dito sa Southeast Asia, sa region, bilang pangalawa sa pinakamalalang tinamaan ng pandemya. At ang katabing bansa nito na Indonesia, na mayroong pinangamataas na kaso ng na umaabot sa 1.17 million, kasi pag-aralan mo yung population din, di ba? Ang population natin is more than 100 million tayo. Ang Indonesia, billion di ba? Mga kaibigan. At meron lamang silang, sipin mo yung billion sila mahigit, tayo 100 million lang, di 10% lang tayo ng populasyon ng Indonesia. At merong namatay doon na 32,000. Sa atin ilan? 11,401 ang sinasabing namatay. Kung sa bagay dito, hindi naman lahat ng mga namatay na yan totoong COVID. Di ba? Yung iba kumupit sa PhilHealth. Kaya sila nagdideklara ng COVID para malaki ang masandok sa PhilHealth. Ngayon, tayo nga ang pinaka-worst o pinakamalala dito sa Southeast Asia. Pumapangalawa tayo sa Indonesia. Ngayon, ang Vietnam, ito ang merong pinakamataas na approval rating. Sipin ninyo, hindi lang tayo tinatalo ng Vietnam pagdating sa ekonomiya. Di ba? Nauungusan na tayo. Kundi maging sa responsibilidad ng mga nasa gobyerno, talo tayo, mga kaibigan. At 96% sila, 96.6% ang Vietnam. Ang approval rating nito, napakataas, mga kaibigan. Kung ang pag-uusapan natin pagtugon sa pandemya. Sumusunod ang Brunei na meron pong 93.9%. At ang Singapore na merong 92.4% na approval rating. Hanoi, itong itong Vietnam, at ang Singapore, parehong ito umani ng mga papuri dahil sa kanilang pagresponde laban sa coronavirus. With only 2,070 cases. Siguro doon hindi walang hiya ang mga ospital, di ba? At saka yung gobyerno. Kasi magkasabuat yan Sabi nga, it takes two to tango.
hindi naman nila mananakaw yung pera ng PhilHealth nang hindi kasangkot yung PhilHealth, di ba? Yung mga opisyal sa PhilHealth. Parang ganito lang yan, yung natatandaan ninyo yung nakasuhan nun sa Pag-ibig, di ba? Yung scam dyan sa Pag-ibig, si ano ba pangalan nun? Lee, ang apelyido nun eh. Lee. Domingo Lee ba? Ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko eh. Yung pinakulong ni Binay, di ba? Mga kaibigan, pero sa bandang huli, na nung wala na sila Binay sa pwesto, napawalan sala. Mga kaibigan, bakit? Kasi defective yung pagkakasampa ng kaso. Siya lang ang idinimanda sa paghuthot ng pera ng Pag-ibig. Ibig nila sabihin, pinalabas nila, kinasuhan nito, nang walang kinalaman ang Pag-ibig. Di ba? Paano niya mapapasok yung mananakaw sa Pag-ibig ang pera nang hindi kasabwat yung mga opisyal ng Pag-ibig? Siyempre, kasabwat yun dahil sila ang nag-a-approve, di ba? Parang, ano rin yan, pork barrel scam. Mga kaibigan, di ba? Ganon din yan eh. Kaya doon sa kanila, hindi po minamanipula yung kaso ng COVID, di ba? Nakatulad dito. Dito, adulterated eh. Dito po, manipulated yung pong mga kaso. Especially mga negative, di ba? Positive, yung mga nagpa-positive. So, dahil matino ang gobyerno ron, kaya 2,000 lang ang kaso nila. Ang Vietnam, 35 lang ang sinasabing totoong namatay. Ito'y Singapore pala ito. At sa Vietnam, tama ba ako? Hindi, itong Singapore naman, 59,747 ang infection. Pagkatapos, 29 lang ang fatalities. Siguro, tinutukoy doon, namatay. Di ba? Ayon ho yan sa Johns Hopkins University and Medicine. Alam naman ninyo, itong ospital na to, isa sa barometro yan, di ba? Sa mga kaso ng COVID ngayon, sa kaso ng COVID ngayon sa mundo. Ito ang naglalabas ng resulta na sinusundan ng buong mundo. Ito raw, Bandar Seri Begawan, ay so far, ang napaulat lang 182 cases. Ito'y Brunei, di ba? Bandar Seri Begawan. 182 cases lang. At dito sa mga bansang ito, pansinin ninyo, yan ba pinagmalupitan ng pamahalaan nila? Yung pinahirapan ba yung mga yan? Nakatulad dito? Di ba nung una rito naglagay pa ng mga sundalo rito, di ba? Mga pulis ang lulupit. Mga kaibigan. Mga checkpoint, kung ano-ano. Na wala namang, isipin mo, ang mag-check ng temperature mo, pulis tsaka military. Malay niya sa kalusugan. Di ba? Mga walang kinalaman. Ngayon, tuloy natin ito nung nagsisimula pa lang itong pandemya, ayon dito sa report, sa Southeast Asia, ang Singapore, ang totoong mas malapit sa Jakarta o sa Indonesia in terms sa number of cases o pinakamataas na kaso ng COVID.
nung nagsisimula ang pandemic. At pangatlo lang dati ang Pilipinas. Pero, ang sabi ho dito, but with authorities managing to keep it at nearly 60,000 at present, it seems that its handling has worked better that of the two countries. Ang tinutukoy na tinalo ng Singapore, bagamat sila number 2 nung una sa simula, tinalo niya ang Jakarta, ang Indonesia at saka Pilipinas. Dahil sa pagdadala nila kung paano tinutugunan yung paglaban sa pandemya, mga kaibigan. Pangalawa, hindi ho walang iya ang gobyerno ron na ang iniisip pa, inuuna kung paano makapagnanakaw. Hindi katulad dito. Nasaan yung pera? Di ba? Nasaan yung pera? Yung inutang. Wala. Di ba? Hindi may paliwanag yan. Itong pag-aaral daw ay merong 1,032 respondents mula sa 10 ASEAN member states with 6.5 o 6.5 dito sa 6.5% nitong 1,032 respondents ang galing sa Pilipinas o tinanong dito sa Pilipinas. At yan ay ginanap mula November 18, yung pagtatanong niya yan o yung survey na yan, from November 18, 2020 hanggang nakaraang January 10, 2021. Mga kaibigan. At ang mga lumahok dito, yung mga tinanong, ibig sabihin, yung mga natanong ng ASEAN survey, mga kaibigan, mga akadim, o di siyempre, mga may gumagamit ng isip ito, di ba? Hindi yung gumagamit ng bibig, o kaya ng social media. Mga kaibigan, kung ano lang ang lumabas sa bunganga, at kung ano lang ang maisulat sa Facebook, hindi ho yun ang tinanong. Ang tinanong, ito, mga akadim, o kaya kasama yung mga think tank. Pag sinabing think tank, ito yung mga, kuwan ito, kinukonsulta ito di ba? Think tank nga mga ano yan, mga, ano tawag mo dyan, mga, kuwan mo yan, dalubhasa, sa kanilang larangan, or research institutions, mga kaibigan. At 45% o 45.4%, those from government at 30.7%. Ito'y pangkalahatan nito Yung mga tinanong, pinili nila mga academe, think tank, civil society, non-government organizations, or media. Kasama media ro sa NGO. At 9.3% yung business or finance sector. And regional or international organizations. So suma total nito, 100%, iyan ho yung mga sectors na tinanong. So dito, kung nagtanong sila, ang natanong din nila dyan mga kwan, mga akadim, mga nagtuturo ito, di ba? Think tanks, ito yung mga, mga, tawag mo rito, mga kinukonsulta, di ba? Kung ano-anong larangan. Or research, yung mga nagre-research din na institutions.
Oh, civil society. Pag tinignan mo ito, yung mga kinausap dito sa survey, puro mga nag-iisip ito. Di ba? Wala ditong troll. Hindi kasama troll at hindi rin kasama yung mga nasa gobyerno. Di ba? Non-government ang tinanong. Ngayon, those between 21 to 35 years old, ang karamihan sa mga lumahok na umabot sa 34.9%, individuals between 36 to 45 at 30% o 30.6%. Those 46 to 60, edad yun siguro, tinutukoy doon. At 23%. Ito'y pangkalahatan, ha? Lahat ng ASEAN countries, nagsagawa sila ng survey. Hindi ito, kaya hindi, ito yung mga kapanipaniwalang survey. Di ba? Talagang pinagsikapan ito, mga kaibigan. At walang interes. Dahil lahat, kinausap hindi katulad nung survey dito, hindi mo alam kung sino kinausap Yung sarili kinakausap Saan ba ako magkakakwarta? 91% ka, 92% ang approval rating ni Pangulong Digong nyo. Paano? Yung nag-survey, ang kinausap, sarili niya. Hindi katulad nito. Wala itong anumang interes, di ba? Mga kaibigan. Ngayon, eto, tuloy natin Dahil dyan sa resulta na yan, ng survey na yan, dapat makita mo ngayon yung depekto. Saan ba may mali? Bakit masama ang lagay? Masama talaga lagayan dito Ultimo sa LTO Yung yung nasa LTO, yung Galbante, mga kaibigan. Alam nyo kung saan dapat yun? Ano dapat nun ano tawag mo rito? Ipwesto? O ano dapat niyang maging trabaho? Hindi siya bagay sa LTO. Kung napanood ninyo yung inquiry dyan sa LTO tungkol dyan sa katarantaduhan ng privatization ng motor vehicle inspection centers, mga kaibigan. Dapat itong si Galbante, ito'y italaga. Alam nyo kung saan? Yung damuhong undersecretary na hepe ng LTO. Itong si Galbante, mas nababagay itong maitalaga ng pamahalaan bilang negotiator. Negotiator ng hostage. Pag merong hostage taking, yan ang gamitin yung negotiator. Ba't mo naman nasabi yan? Di ba? Kasi dun sa Kongreso, nung iniimbestigahan sila, tinatanong sila, sabi nung congressman, ako nasusuko sa katatanong sa'yo. Kasi paulit-ulit na yung tanong. Iba sinasagot niya. Meaning to say, talagang ina-avoid niya. Hindi niya masagot dahil hindi niya kayang ipaliwanag Ibig sabihin, corrupt talaga yan. Bakit? Ang tinatanong sa kanya, paulit-ulit yun Ito ba may bidding? Bidding Sinabi niya pa nga naintindihan ko. Ang tinatanong niya yung bidding. Pero itong mga mag-i-inspection sa gago ka pala. Ang tinatanong ay kung yung mga inaccredit ninyo na mga in-outsource ng LTO, yan ba yung mga dumaan sa
itinatadhana sa ilalim ng procurement law. Ano yun? Bidding. Once na ang gobyerno nakipag-transact, pumasok sa kasunduan, o may bibilin, lahat yan ay nasasaad sa batas na kinakailangang dumaan sa proseso ng subasta, ng bidding. Di ba? Hindi niya sinagot eh. Kaya sabi nung congressman, ako na sumusuko sa'yo. Ha? Kaya itong damuong ito, dapat ito, pag may hostage taking, yan ang kunin yung negotiator, pasusukuin niya yung hostage taker. Ha? Mga kaibigan, oh. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Well, ano tayo? Ibig sabihin, tayong mga nag-iisip ng tama, ano lang ito eh. Ito sinasabi nila, talagang ginawa nila. Kasi, hindi naman sila taga rito eh. Di ba? Kailangan nilang magsagawa ng actual survey. Hindi katulad natin, taga rito tayo. Alam natin kung ano ang nangyayari. Marami nga lang, tinatakban yung utak. Ha? Yung gusto ng pagmatigasan yung pagkakamali. Katulad nung sinasabi ko na, tayo, kumampanya, ibinoto natin. At ako, kaya kong patunayan kung sino binoto ko eh. Di ba? Kaya kong patunayan yun. Marami dyan sa mga induropot na yan na nakikiduterte lang eh. Hindi naman nila kayang patunayan, bumoto sila dyan eh. Tayo merong basihan. Sila wala. Sasabihin mo, sino binoto mo? Pwede sabihin ng kahit sino, ay, yan ang binoto ko eh. Di ba? Tayo hindi. Ako may basihan. Hindi ko lang sasabihin. Pero kung hihingi ng pagkakataon, sasabihin ko. Kung paano ko pwedeng patunayan na binoto ko pa yan. Hindi lang yung boto eh. Kinampanya pa natin. Tayo ang unang kumampanya. Mga kaibigan. Yung sinasabi natin, kasi nga, inuusig tayo nung iba eh. Yan naman pala eh. Kitamin ninyo nangyari. Kinampanya mo kasi yan eh. Tapos ngayon, binabatikos mo. Abay, trabaho namin yung bumatikos eh. Ang masama, dumila sa puwet. Di ba? Ang masama, mag-lollipop. Yun ang masama. Dahil gusto mo makinabang. Hindi naman eh. Mga kaibigan eh. Ang sabi nga natin, ayun, sinasabi ngayon ni Trillanes, pero matagal na natin sinasabi. Ano sinasabi natin? Doon sa mga nang-uusig sa atin ng ganon. Ang sabi natin hindi ko nakasalanan yan. Tayong mga natauhan, nagising sa katotohanan, mas mabuti yung tayo, mas effective pa nga tayo eh. Tayo ang mas effective na magsasalita ng pagpuna. Mas credible tayo na pumuna. Bakit? Kasi tayo yung nagtaguyod dyan eh. Ang dami pa nga nating inaway eh. Nakipag-away pa tayo sa iba eh. Akalain ninyo yan, di ba? Kaya tayo ang dapat paniwalaan. Ha? Mga kaibigan, hindi ka mukha nung iba, hindi nila binoto yan. Binabanatan pa rin nila, di ba? Pagkumparahin mo yon. Kasi yung mga hindi bumoto sa kanya, yun ang magsasabi sa atin na, kasi binoto mo yan eh. Kasi kinampanya mo yan eh. Pero hindi ko nakasalanan yun. Bakit ako sisisihin mo?
Hindi naman ako yung gumawa ng panloloko. Hindi naman ako yung naupo. Eh sila yun eh. Di ba? Oh, ang masama, hindi na tama ginagawa, eh pupuri ako. Yun ang masama. Di ba? Mga kaibigan. Kaya kung credibility-wise ang pag-uusapan, abay, mas kapanipaniwala kaming dapat pagtiwalaan kaysa sa kung sino-sino dyan. Sapagkat sila, dati na nilang binabanatan yan. Hindi pa nananalo yan. Kalaban na nila yan. Eh tayo, kakampi natin yan dati. Kakampi natin, in a sense na ang akala natin, kapareho rin ang ating simulain. Na ang gusto natin, inakala natin, siya ang makapagpapabago sa gobyerno. Kasalanan ko ba kung nagluko yan? Oh, hindi natin kasalanan yun. Yun yung sinasabi ngayon ni Trillanes, na matagal ko na sinasabi. Sounds familiar. Sabi ko nga, di ba? Oh, mga kaibigan, lalo na kung kayo'y matagal na sumusubaybay dito, di ba? Sa programa natin. Eh, lagi kong sinasabi yan. Hindi na natin kasalanan yun. Huwag mo ikahiya yun. Kasi kung magsasabi ka ng totoo, sabi ko nga sa inyo, huwag niyong tawagin o ipalagay na ang pagsasabi ng katotohanan ay isang katapangan. Mali po yun, mga kaibigan. Sapagkat ang pagsasabi ng katotohanan, ano ba katumbas ng pagsasabi ng katotohanan? Di ba? Hindi pagsisinungaling. Di ba? Yun ang kabaliktaran ng pagsisinungaling. Hindi dapat ituring na katapangan ang pagsasabi ng katotohanan. Sapagkat, yung pagsasabi ng katotohanan, hindi ba yan ang quality ng isang dapat na nasa gobyerno? At maging sa mata ng poong may kapal, eh, tungkulin mo yan eh. Kaya yung pagsasabi ng katotohanan, yan ay tungkulin nating lahat. Di ba? Oh, mga kaibigan, responsibilidad nating lahat yun. Kaya, hindi ka nagiging matapang pag nagsasabi ka ng katotohanan. Oh. Ang tawagin mong duwag, yung hindi makapagsabi ng katotohanan. Yung pwede sa kanila yun. Pero yung pagsasabi ng katotohanan, kayo. Obligasyon nating lahat yun. Hindi lang sa mata ng lipunan, kundi sa mata ng nasa itaas. Oh, di ba? Utos yun, huwag kang magsisinungaling. Di ba? Ano katumbas nung huwag kang magsisinungaling? E di magsabi ka ng katotohanan. Di ba? Oh. E pag sinungaling ka, eh nilalabag mo yun. Di ba? Kristiyano ka pa namang kung ituring mo yung sarili mo. Dahil dito, ang daming Kristiyano rito eh. Mga kaibigan, yung pala, kunya-kunyari ang Kristiyano lang. Oh. Nagiging Kristiyano lang pag walang pera eh. Pag may pera, hindi, demonyo na eh. Di ba, ang dami niyan? Oh, mga kaibigan. Hindi ano yun, obligasyon ang pagsasabi ng katotohanan. Maging sa batas natin, pag nagsinungaling ka, ano kaso mo? Perjury. Kaya nakita ninyo sa ibang bansa, Amerika, subukan mong matuklasan, mabuko ka riyan. Ikaw nagsinungaling ka. Ha? Finish na ang political career mo. Wala ka na. Tapos ka na. Parang dito nung araw, yung mga pinagagagawa ng mga nasa gobyerno, lalo na sa military service. Ako tatay ko militar ha. Sundalo, mababa nga lang ranggo.
Pero Korean War yun, veteran. O marami yung kamag-anak na general. Ha? Matataas na opisyal. Hindi katulad nung, hindi ko kayo niloloko. Ito si Soriano, manloloko yung hayop na yan eh. Mga kaibigan, yung pinsan niya raw, naging presidente ng UP. Nambobola, nanloloko eh. Yun daw pinsan niyang yun, na naging presidente ng UP, yun daw ang nagpatakbo kay Cory. Gago! Ulit ko nagpatakbo kay Cory, si Don Chino Roses, dating publisher ng totoong Manila Times. Kita ninyo? Nagsasalita, hindi alam eh. Nambobola. Di ba panloloko yun? Deception yun. Kasi marami nang hindi inabot yung tumakbo si Cory, lulusot. Lalo na yung mga membro niya, kulang sa ano yun eh. Kulang sa katotohanan yun eh. Puro kasinungalingan na naririnig nun sa kanya eh. Nasanay na sa kasinungalingan. Mga kaibigan. Ngayon, eto ho, yung sinasabi na yan, nagpapatunay. Ito'y vindication. Yung mga survey na yan, bakit natin binabasa yan? Kasi yung mga pumupuna sa kasalukuyang administrasyon na mali ang ginagawa nilang pagtugon sa pandemya, binabatikos natin ng gobyerno. Itong mga survey na yan ang nagpapatotoo na tayo ang tama, silang mali. Kasi kung wala itong survey, tayo pinalalabas nilang mali, di ba? O katulad si Vice President Leni Robredo, di ba? Winawalang hiya ni Roque, di ba? Binabastos ni Roque. Dahil gumagamit ng referensya na katulad nito. Credible ito. Ano ba naman ang interest niyan dito? Wala naman negosyo yan eh. Wala naman mapapala yan eh. Para sila ay manira. Di ba? Ano mapapala nila? Kaya nandun ang tinatawag na credibility sa survey. Kasi ngayon, hindi na nagbabase sa kredibilidad ng tao eh. Hindi na nila alam kung ano yung credibility. Hindi katulad noon, napakahalaga niyan. Di ba yung pagsisinungaling? Dito sa atin, perjury yun. Pero dito, iboboto ka pa. Yung plunderer nga, binoboto rito. Yung pang nagsinungaling lang. Pero sa ibang bansa, hindi. Sa Japan, bakit sa kanila, ano katwiran nila? Bakit masama ang magsinungaling? Ang sabi nila, tayo kasi, meron tayong tinatawag na white lies. Di ba? Nagsisinungaling ka hindi para hindi magsabi ng katotohanan, kundi may iniiwasan ka na maaring masamang ibunga ng iyong pagtatapat. Di ba? Halimbawa, makakasira sa tao. Di ba? Pagmumula ng away. So, paminsan-minsan gagamit ka ng white lies. Pero sa Hapon, wala nun. Sa Hapon, ang katwiran nila, maliit na kasalanan, kasinungalingan, at malaking kasinungalingan, parehong kasinungalingan yan. Walang distinction yan, mga kaibigan. Walang pinagkaiba yan. Sa kanila, ganun eh. Ang puti-puti, ang itim-itim. Di ba? Si Kristo, ganun din eh. Di ba si Kristo, ano sabi niya? Hindi po pwede sa akin yung yung malahininga. Ano yun? Malahininga ka eh. Ha? Ang gusto ni Kristo, black and white din eh. Kung itim, itim. Kung ayaw, ayaw. Kung gusto, gusto. Ganun yun eh. Di ba? Mga kaibigan. No?
Dito'y wala ang pagkukunwari, hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Sikwat Tari Tugade!